Matapos mawala ang buong pamilya niya, ang gusto lang ng batang ito ay maging isang normal na estudyante. Pero hindi, napunta siya sa isang paaralang militar kung saan ginawa siyang parang isang mandirigma gamit ang mga kakaibang eksperimento. At twist pa, nalaman niyang immortal siya. Sa mundong ito, ang lakas mo ay nakikita sa bilang na nakasulat sa katawan mo. Mas mataas ang bilang, mas malakas. Kapag umabot sa 0, tapos na ang lahat. Si Lizhead, isang mahiyain at di gaanong kaakit-akit na bata na gumagawa ng mga nakakahiyang bagay. Isang araw, nahuli siyang sumisilip sa damit panloob ng isang babae. Hindi ito nagustuhan ng babae, at talunin ang mga susunod na henerasyon sa kanya. Ngayon, si Lizhead ay nakakulong sa isang auditorium kasama ang isang lalaking angkop na angkop sa military school para sa seremonya ng pagbubukas. Ang kapitan ay parang sumunod sa utos o kung hindi. Pagkatapos, si Second Lieutenant Ferenda, isang instruktor, ay umakyat sa entablado. Ipinaliwanag niya na ang kanilang mundo ay pinamamahalaan ng lahat ng bagay. Isang Diyos na parang ginawa lang sa Adobe After Effects sa gitna ng crisis. Isa itong super advanced na teknolohiya na pumipilit sa lahat na sumunod sa boto ng nakararami. Kaya itong Diyos na ito ay parang pinsan ni Stalin na techie. Akala ng mga tao himala ito at bumoto para ipagbawal ang mga bagay na tulad ng mga F-22, track ng MLRS, digmaan, at nuklear. Pero hindi inaasahan, lumala ang sitwasyon, at ngayon ang bansa nila ay nasa malaking gulo. Ang huling digmaan ay nagwasak ng lahat. Wala na ang mga lungsod. Gulo na ang kapaligiran. Walang pagkain, at ang mga matatanda ay nagsama-sama at nagbuo ng mga grupo. Pinutol ng kapitan ang sasabihin niya, iniisip na masyado siyang nakakatakot sa mga baguhan. Sinabihan niya silang maging mabuting sundalo at nangako ng pera at pagkain, na kung mapapansin mo, ay wala naman sila. Sa hindi malamang dahilan, gumana ito, at lahat sila ay nakangiti na ulit. Sinabi niya sa kanila, makinig kay Headmaster Major Smurman, na mukhang hindi naman gaanong Aleman. Umakyat si Smurman sa entablado, nagsalute ang lahat, at sa halip na magsalita, nagsimulang magbasa siya ng kwentong pambata. Natawa ng malakas ang isang babae at dalawang lalaki sa karamihan. Sinaway sila ni Smurman, pero lalo lang silang tumawa. Bigla na lang, lumapit ang kapitan at pinagsabihan ang babae. Sinabi niya, katahimikan, o kaya'y mapapanatag na kayo. Pagkatapos ay pinatahan din niya ang dalawa pang lalaki, na sinasabing dapat sumunod ang isang mabuting sundalo. Nagkagulo. Nagtakbuhan ang mga tao papunta sa nakakandadong mga pinto, hiyaw. Nagpaputok ang kapitan ng babala, nagbabanta na parurusahan ang sinumang tatakbo na parang sundalong Ruso noong 1942. Habang handa na siyang magpaputok, si Licht, ang pangit nating talunan, ay sumingit, tinututok ang isang sanga sa leeg ni Smurman. Akala ng kapitan ay nagbibiro lang, pero seryoso si Licht, tinutulak ang sanga na parang isang matalas na kutsilyo. Si Smurman, na walang pakialam, sinabihan si Licht na seryosohin ang ginagawa, at ipinakita mismo kung paano baluktutin ang leeg ng tama. Ginamit pa niya ang mismong mga kamay ni Licht para ipakita ang paraan. Sabi niya, kahit ang isang mahihinang tao gaya mo, isang karaniwang babae ay kayang pumatay gamit ang galaw na ito kung tama ang gawa. Naguguluhan si Licht, at tinanong kung seryoso si Smurman. Sumagot si Smurman ng, oo. Ang pinakamagandang paraan para manalo ay kung wala na ako, at nangakong walang ibang masasaktan kung si Licht ang gagawa nito. Pero kung matatakot siya, tiyak na mapapahamak ang dalawang ito. Tingnan mo naman sila, hindi sila handa para dito. Inutusan ng punong guro si Licht na pumili. Humawak ng mahigpit si Licht, kaya napangiti si Smurman, pero pagkatapos ay bumitiw siya, at tumanggi. Ang punong guro ay parang, ayaw mo talaga akong patayin, dahil kung hindi, mamamatay silang lahat. Pero si Licht, umawat, at iginiit na si Smurman ang dapat niyang patayin, at nagsalita ng kung ano-anong kabaliwan tungkol sa moralidad na malamang ay makakalimutan din niya maya-maya. Tumayo si Smurman, pumayag, at pinakawalan ang madilim na aura na nagpitakot sa lahat. Pero si Licht, ang isang baliw na to, ay tinitigan lang siya ng mariin, ni hindi man lang natinag. Pumasok si Ferenda para pakalmeyan ang sitwasyon, at nagmungkahi ng pahinga. Bigla, ang mga patay, nagising ang mga bata, na pagtanto nilang nataman lang pala sila ng paintballs. Ipinakilala ng kapitan, na ipinasok na ang baril sa holster,
ang sarili bilang Kapitan Allen, isang instruktor. Diniin niya na ang pagsunod sa mga utos ang susi sa kaligtasan, dahil ang mga unang tinitignan ay yaong mga nagpapanik, umiiyak, o tumatawa. Masayang tinapos ni Ferenda ang seremonya. Maya-maya, nag-uusap sina Smurman at Allen. Interesado si Smurman kay Licht, pero sa tingin ni Allen ay mas kahanga-hanga ang batang samurai na si Takakazi. Sinabi ni Smurman na kumilos si Licht nang ay hawak ni Allen ang baril, pero si Takakazi ay gumalaw lang pagkatapos ng unang putok. Tinanong ni Allen kung ginagawang leader si Licht. Hindi pa, sabi ni Smurman, pero nakikita niya ang potensyal at gusto siyang subukan. Nagsisimula ang unang klase sa pagpapaliwanag ni Smurman ng mga alituntunin, kasama na ang sistema ng bituin na halatang hango sa Spy X family. 2 bituin ang makukuha ng bawat isa. Kung makakakuha ng 10, papasok ka na sa militar. At ang pamilya mo ay makakatanggap ng ginto, pagkain, at ilang gintong barya. Pero kung maubos ang iyong mga bituin, mapapaalis ka at mapupunta sa isang lugar na mahirap ang pamumuhay. Paano makakuha ng maraming bituin? Magaling sa klase, o, para sa mas mabilis na paraan, kumuha lang ng sila sa isa't isa gamit ang anumang paraan. Kaya, parang Battle Royale na may halong Spy X family. Pero may mga patakaran. Pareho silang dapat pumayag na isugal ang kanilang mga bituin sa isang estado ng mga bituin. Nang si Licht naman ang maglaro, si Smurman ay sumabog ng bomba. Walang bituin para sa kanya. Naguguluhan si Licht. Ipinaliwanag ni Smurman na nasa isang espesyal na kurso siya. Kumuha ng isang bituin mula sa iba sa loob ng 3 araw, o siya ay mapapaalis. Pagkatapos ng klase, ang mga kaibigan ni Licht ay nag-aalala, pero siya ay kalmado lang, na sinasabi niyang wala siyang pakialam sa pagkuha ng mga bituin. Nandito lang siya para mailabas si Takakazi sa gulo sa militar. Ikinwento ni Takakazi na ang lola niya ang nagpadala kay Licht, at si Licht naman ay parang, oo, hindi ko kayang tumanggi sa babaeng nag-alaga sa akin. Suhestyon niya na umalis na lang sila, pero tumanggi si Takakazi, na sinasabing ayaw niyang maging mamamatay tao tulad ng inaasahan ni Licht at ng lola niya, at hindi mauunawaan ng lalaking ito kung bakit gusto niyang maging sundalo. Samantala, tinanong ni Allen si Smurman kung bakit niya inilagay si Licht sa espesyal na kurso na ito. Sinabi ni Smurman na sinusubukan niya ito, tinitignan kung kaya niyang mapantayan ang inaasahan sa kanya. Sa ikatlong araw, si Licht ay wala pa ring bituin, at natatakot ang mga kaklase niya. Bigla na lang may sumigaw na may masamang balita. Sabay-sabay silang tumakbo papunta sa locker room at nakita nilang sira ang mga locker nila at wala na ang mga bituin. Agad na sinisi ni Aikeno si Licht, dahil malaki ang hinala niya na magnanakaw ito. Pero may mga ipagtanggol naman kay Licht. Tapos, may narinig silang sigaw. Mabilis na lumabas si Takakazi at nakita si Sanahara na hinihila ng buhok ng isang lalaki na si Dawn. Nagmamakaawa si Sanahara na ibalik ang mga bituin niya. Pagdating ng lahat, nakita nilang may 10 bituin si Dawn. Tinanong ni Takakazi kung kinuha ba niya ang mga bituin ni Sanahara gamit ang dahas. Binitawan ni Dawn si Sanahara, at habang may nakakatawang pose na parang sa anime si Shaft, tanong kung kusang loob ba niyang binigay. Natatakot, sumang-ayon si Sanahara. Sinimulan siyang sisihin ng grupo kay Dawn, pero ang sagot ni Dawn, may pruweba ba kayo? Nakasulat ba ang pangalan ninyo dyan? Tumahimik sila dahil may punto naman siya. Kahit mukhang creepy siya, sinabi ni Takakazi kay Dawn na sapat na ang mga bituin niya, pero gusto rin ni Dawn ang sa kanya. Isang babae ang nagsabing sakin siya, pero tinanong ni Takakazi kung bakit niya dapat ibigay. Si Dawn, parang may sira ang sistema, ipinaliwanag na kapalit iyon ng kaligtasan ng lola niya. Dahil sa takot para sa lola niya, ibinigay ni Takakazi ang mga bituin niya. Ipinaliwanag niya na inuupahan ng lola niya ang dojo nila sa mga magulang ni Dawn, at mawawalan sila ng matitirhan kung hindi siya susunod. Pagkaalis ni Dawn, nagpa siya ang klase na hatian ng mga bituin si Takakazi, para bang isang pulubi siya. May isang babaeng nag-alok kay Licht ng bituin, pero tumanggi siya, sinabihan niya itong ibigay na lang sa taong nangangailangan. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit gustong-gusto ng lahat maging sundalo. Tumanggi rin si Takakazi sa alok, at nagpas siyang kumita na lang siya ng sarili niyang bituin. 5:00 na ng hapon, wala pa rin siyang nakuha, at frustrated na siya. Sinubukan ni Licht na pasayahin siya, pero ibinahagi ni Takakazi ang kanyang
Ginugutom ng lola ang sarili para pakainin sila. Determinado siyang maging sundalo para mapakain ang lola niya, kahit na ibig sabihin nun ay kailangan niyang gamitin ang baril niya kung ayaw kumain ng lola niya. Alas 6 ng gabi, ang 10 estudyanteng may mataas na marka ay papunta sa gate. Akala ni Dawn siya lang, pero hinarang siya ni Lisht, hinihingi ang mga bituin ni Takakazi. Sinuntok ni Dawn si Lisht at itinulak sa pader at nagpatuloy sa paglalakad. Nakarating si Dawn sa gate, pero pinigilan siya ni Smurman, kailangan daw mabilang ang mga bituin. Mayabang na sinabi ni Dawn na mayroon siyang 12, pero nang ipakita niya, ito ay naging alikabok at nagbago ng anyo at naging palaka, kaya naman sobrang nagulat siya. Pagkatapos, bumalik si Lisht. Sa grupo na may tunay na mga bituin sa bibig niya, ipinakita niyang nagpalit siya. Galit na galit si Dawn, habang ang iba naman ay nagdiriwang sa kanyang pagkabigo. Sinabi ni Merman kay Dawn na bumalik na sa klase. Walang pagtatapos ng pag-aaral para sa kanya. Nakuha na ulit ng lahat ang kanilang mga bituin, at si Lisht ay may 2 na ngayon, dahil sa isang simpleng pamamaraan na tinatawag na paglilipat ng mga ari-arian. Sinabi niya kay Takakazi na mananatili siya sa paaralan, pero ayaw niyang ito'y makapagtapos. Nalilito, nalaman ni Takakazi ang master plan ni Lisht. Habang naka-enroll sila, makakatanggap ng dagdag na pagkain ang kanilang mga pamilya, bibigyan sila ng panahon para pag-isipan muli ang buong bagay na pagiging sundalo. Ilang araw pagkatapos, nagka-camping ang klase. Sumisilip si Lisht sa mga babae, nagtataka dahil hinahayaan siya ng mga ito, dahil kapag sundalo na sila, wala nang kalayaan. Sinusubukang ipakita ni Ikino kay Lisht ang kanyang shotgun, pero hindi siya nakatingin. Kinumutan na lang niya si Ikino ng kanyang jacket at dumaan, ikinagugulat ng lahat. Tinanong ni Lisht kung gusto ba talaga nilang pumatay ng tao. Sabi ni Ikino, mas gusto niyang hindi, pero wala silang magagawa. Dumating si Smurman at sinabihan silang mag-target ng mga trabahong hindi nangangailangan ng pagpatay, tulad ng pagiging medic o recon. Nag-alinlangan si Lisht kung posible nga yun. Sabi ng punong guro, posible, kung mas malakas sila kaysa sa mga kalaban nila, at nangako na sanayin sila. Umiyak si Ikino at ang buong klase ay nasasabik na maging isang hukbong hindi pumapatay. Maya-maya, palihim na pumasok si Smurman sa isang lihim na laboratorio sa likod ng kanyang silid-aklatan. Ipinaliwanag ni Ferenda na hindi nila kaya kopyahin ang kapangyarihan sa pagboto, pero nakakita sila ng mga bagong kakayahan mula sa Althing. Tinanong ni Smurman ang tungkol sa gyera. Sinabi ni Alan na darating na ito at lahat ay naghahanda na. Dagdag pa ni David na dapat sana'y pinagbawalan na ng Althing ang gyera ng tuluyan, hindi lang ang mga nuklear na armas. Tinanong ni Smurman si David kung nahanap na niya ang mga taong nakakaalam tungkol sa Althing. Sabi ni David, nahanap na niya, at tinanong kung gusto ni Smurman na maayos ang sitwasyon. Pumayag si Smurman. Pinasabi ni David na nagsasapanganib ang buhay niya, at dapat tuparin ni Smurman ang pangako nito. Siniguro ni Alan kay David na ligtas ang kanyang genetic information para sa future cloning. Tinatanong ni Smurman si Ferenda para sa update sa ACES project. Sabi nito, successful ang pagsubok sa daga, pero may maliit na problema. Isang daga ang naging agresibo at kinagat ang ibang mga daga hanggang sa mamatay. Tinatanong ni Smurman kung bakit. Hindi alam, sabi nito, at nagmungkahi na masyadong maliit ang utak ng daga. Gusto niyang lumipat sa mga taong paksa ng pag-aaral, pero pinagbabawalan siya ni Smurman, lalo na sa mga bata. Humingi siya ng balota, nakuha niya ito at nag-isip kung ano kaya ang mangyayari kung ibigay nila ito sa Psycho Rat. Sa kabila ng mga pagtutol, ginawa niya pa rin. Hinawakan ng daga ang bola. Kuminang ang mga mata nito, at nagsimulang magpakita ng kakaibang lakas. Parang sa Dragon Ball Z muntik na siyang masunog ni Smurman, pero napahinto niya ito at kinuha ang balota. Sinabi niya kay Ferenda na gusto ng mga bata na maging isang hukbong hindi pumapatay, kaya kailangan niyang tapusin ang kanyang pananaliksik para sa kanila. Natapos na ang pagsasanay ng klase. Lubos na pagod. Sanita ni Kapitan Alan ang mga ito dahil sa kahinaan. Sumagip si Smurman na sinabing mabuti na tinutulak nila ang kanilang mga limitasyon. Sisimulan na niya ang tunay nilang pagsasanay gamit ang mga medieval na armas na angkop sa kanila. May isang babae na nagtanong kung bakit hindi na lang AR-15 ang gagamitin.
Ipinaliwanag ni Smyrman na bagamat magsisimula ang digmaan gamit ang mga modernong baril, ito ay magtatapos sa malapitan na pakikipaglaban. Kung mas malalakas sila sa pakikipag-away ng walang armas, sila ang mananalo. Mamaya, si Smyrman ay bumalik sa laboratorio kasama si Fairenda, na nagnanais na sana'y maiwasan ang digmaan. Hindi ito dahil sa mga resources. Para ito sa pagkontrol ng populasyon, na para kay Smyrman ay isang paraan upang maalis ng mga taong maaksaya. Desidido siyang protektahan ng mga bata. Binanggit ni Fairenda ang Project ACE at muling iminungkahi ang pagsubok sa mga tao, pero nagyelo ang paligid dahil sa babala ni Smyrman. Hindi niya hahayaang mag-eksperimento si Fairenda. Pumayag si Fairenda, pero ang mukha niya ay nagsasabing may iba siyang plano, at ayos lang yon dahil maganda siya. Tapos, isang nakapangingilabot na balita. Si David ay namatay na. Sinabi ni Smyrman kay Alan na ang pinakamasama ay ang mahiwagang huling mensahe ni David. Pinatugtog niya ang mensahe, "Nalinlang tayong lahat." Naguguluhan ang grupo. Iminungkahi ni Fairenda na nalaman ang kanilang mga plano at dapat na lumipat na sila sa Project ACE. Ikinagalit ito ni Smyrman. Pinagbintangan niya ito na gustong gamitin ng mga bata bilang pananggalang sa eksperimento. Inilagay niya ito sa yelo, pero hindi ito natinag, at ibinalita na ang mga gin ni Smyrman mismo ang dahilan ng karahasan sa mga daga. Nagalit si Smyrman. Iginiit ni Fairenda na magpatuloy sila sa pagsubok sa tao o kaya'y itigil na ang proyekto. Nagpakita ang mga resulta ng DNA test ng isang kandidato na may mataas na posibilidad na magtagumpay. Hayaan ko kayong hulaan kung sino. Sa opisina niya, niyakap ni Smyrman si Licht at ipinaliwanag ang sitwasyon. Pumayag si Licht basta pinapanatili nitong ligtas ang lahat at nagiging isang hukbong hindi pumapatay. Nag-aalala ang klase para sa operasyon ni Licht. Tinanong nila kung bakit siya lang ang nagsasapanganib. Sinabi ni Takakaze kay Fairenda na sawang-sawa na sila sa pagiging sunod-sunod na biktima sa isa na namang karaniwang anime na ang bida ay may itim na buhok, pero ipinaliwanag ni Fairenda na ang operasyon ay para sa kaligtasan nila. Dahil hindi pa sila mga propesyonal, kailangan nila ng isang taong may kakaibang kakayahan, at si Licht ang pinakaangkop, kahit walang dahilan. Nalulungkot ang klase, pero si Licht, itong nakakainis na clown, ay ngumiti at sinabing gagawin niya ito para sa kaligtasan ng lahat. Sa operating room, sina Licht at Smyrman ay nasa mga kama, at ang dugo ni Smyrman ay ini-transfuse kay Licht. Naghihintay ang iba ng may pag-aalala. Samantala, nasa labas ang mga estudyante nang may mga helikopter na nagpapatugtog ng Fortunate Son ang dumating. Iniisip ni Alan na magkakaibigan sila, pero masyadong maaga para sa isang pag-atake. Naalala niya ang babala ni David at napagtanto ang panganib. Sumigaw siya para lumikas ang lahat, pero tinamaan ng misil ang paaralan, at may mga estudyanteng namatay. Pumasok ang mga sundalo sa gusali, hinahanap ang pangunahing grupo. May ilang babaeng nakaligtas, pero nagbigay ng utos ang sarhento ng kalaban. Tandaan, walang estudyante, at sinunod ng mga tauhan niya ang utos. Habang nagkakagulo, sumasabog, maayos naman ang operasyon. Naghahanda si Alan para harapin ang mga sundalo. Si Sanahara, may hawak na baril, muntik ng tamaan, pero iniligtas siya ni Dawn sa pamamagitan ng pagbagsak sa sundalo. Nang inig siya sa takot, at sigaw ng sigaw kay Licht. Dahil nakagulantang siya, binuhat siya ni Dawn, kinuha ang baril niya, at pinagbabaril ang mga sundalo habang buhat-buhat siya. Napaka-stress. Nang akmang tapasan na ng kalaban sina Ikeno at ang ibang babae, isang bag ng tisa ang lumikha ng usok. Tumalon sina JL at Tokikase para sugurin ang mga sundalo at iligtas sila. Nagtago ang mga nakaligtas sa isang silid-aralan, naguguluhan kung bakit nagsimula ang gyera ng sinabi ng Althing na naka-schedule ito sa susunod na Marso. Wala namang sagot si Alan. Bigla siyang natanggap ng tawag galing kay Fairenda. Ipinaalam nito sa kanya na may pag-aalsa. Lumalabas na may 7 espesyal na balota na makakaboto sa Althing. Ang iba pang bahagi ng mundo ang may hawak ng 4 dito, ang karamihan. Niloloko pala sila. Ang gyera ay inilipat sa Setyembre nang hindi nila alam. Habang si Fairenda ay kakaibang nasa sabik dito, sinaway siya ni Alan. Itinanggi naman ito at sinabing may problema. Wala ng kuryente. Kung hindi ito maibabalik, mamamatay si Licht dahil hindi mahihinto ang iniksyon ng gin ng mano-mano. Sobrang karga na siya at malapit nang ma-attack sa puso.
Kailangang i-on ang backup na power. Nalalaman ni Alan na napuno na ang paaralan, kaya kailangan nilang makipaglaban para makapasok. Alam niyang suicide mission ito, humingi si Alan ng mga voluntaryo. At syempre, pumayag ang mga ito na iligtas si Lick. Sumugod sila na parang mga tanga imbes na gumamit ng diskarte. Binabaril ni Alan ang isang sundalo. Tinapos ni Tokikis ang isa pang sundalong mukhang stormtrooper, at sumugod sila palabas. Pero mas maraming sundalo ang nagpaputok na parang laro ng Call of Fortnite. Mabilis silang natambo ni Alan at sinabing mauuna na siya. Nakarating sila sa power station, at si Alan ay nakapagpabagsak pa ng 2 pang gwardya. Bigla na lang, may isang lalaki na may RPG ang sumabog sa gusali, at nasugatan si Alan. Masaya lang siya dahil hindi niya nakita ang mga bata na namamatay. Nasuutan ni Sargento ng kalaban sina Hina at Ikino, at hinihingi ang kinaroroonan ng pangunahing grupo. Tumahimik si Hina. Akmang babarilin na siya ng sarhento, habang siya naman ay palihim na umaasa na darating si Lick. Biglang may mga bola ng liwanag na sumulpot mula sa paaralan. Samantala, huminto ang tibok ng puso ni Lick sa monitor. Pero pagkatapos, bumalik ang kuryente, at nagsimula ng mag-beep ang monitor. Nagising si Lick na may puting buhok at narinig si Smurman na tinatanong kung kumusta na siya. Humingi siya ng gamit kay Ferenda, pero sinabihan siyang magpahinga muna. Pumilit si Smurman na sinasabing nasa panganib ang mga bata. May ipinakitang espada si Ferenda. Ipinaliwanag ni Smurman na ito ay isang bagay na magpapalakas kay Lick, pero kailangan niya itong lagyan ng kanyang bilang, isang panatang kanyang susundin. Kailangan lang niyang isipin ang panata at sabihin, authenticate count. Sa labas, isang pulang liwanag ang mabilis na dumaan sa mga sundalo at tumama sa pader. Si Lick yun. Inutusan ng sarhento ang kanyang mga tauhan na umatake, pero ang mga bala nila ay natigil na parang biglang napahinto sa ere. Naisip ni Lick na para siyang si Neo at Silver Surfer na pinagsama. Lahat ay biglang tumigil. Sinabi ni Smurman na dahan-dahan siyang maglakad para masanay. Inilayo ni Lick ang mga bala, nakita ang mga sugatang kaibigan, at nagalit na. Sinimulan niyang sirain ang mga helikopter. Nauubusan ng bala ang mga sundalo. Ang sarhento, dahil sa inis, ay nagtanong kung bakit ayaw na lang sila patayin ni Lick. Hinawakan nito ang isang dagger, pero nailagan ito ni Lick, at ipinahayag na sila ang hukbong, suntok at sipa. Naiga pa niya ang sarhento, na itulog ito gamit ang hawakan ng kanyang espada, at nagpas siyang wakasan. Puro gyera at pagpatay. Alam niyang mahirap, pero kaya nilang gawin ito ng magkakasama. Si Ikino ang nanguna dahil lahat ng babae, at pati mga lalaki, ay biglang humahanga kay Lick. Nagtatawanan silang lahat nang muling lumitaw ang sarhento at ang kanyang mga tauhan, pinaglalaroan ang kanilang mga mithiin. Nang ipakita nilang may mga pampasabog silang nakakabit, handa nang sumabog. Pero bago pa may pindot ng sarhento ang buton, mabilis na inagaw ni Lick ang detonator at binasag ito. Ipilit ng sarhento na malupit ang mundo, mamamatay sila o si Lick at ang mga kaibigan niya. Nagsimula siyang magbilang pababa, sinasabing para ito sa kaligtasan ng kanilang mga pamilya. Nagsasamo si Lick na tumigil ito, pero sabi ng sarhento, isang marangal na kamatayan daw ito. Nang nasa 5 na ang bilang, naalala ni Lick ang pangako nilang huwag pumatay. Sa bilang na 1, sumigaw si Takakis kay Lick na huminto habang sinugod niya ang sarhento. Pero mas mabilis si Lick. Inalis niya ang espada sa kamay ni Takakis, at sa isang paghampas, natamba ang sarhento at ang lahat ng kanyang mga tauhan. Ginulat ang mga kaibigan sa kanyang huling hakbang. Bago mamatay, inamin ng sarhento na niloko niya si Lick. Panloloko lang ang bomba, pero pinuri niya ang katapangan ni Lick. Nag-alala ang mga kaibigan niya, pero si Lick ay kumilos na parang dati lang, nagreklamo tungkol sa dugo at tumakbo para maghilamos. Pagkatapos, nasuka siya, hindi makapaniwala na nakapatay siya ng tao. Napagtanto niyang tama si Dun. Hindi matatapos ang digmaan hanggat hindi sila pumapatay. Nasira niya ang pangako nila, pero napagpasyahan niyang ayos lang basta siya lang ang pumapatay. Ginawa niya ang kanyang desisyon at pinagtibay ang bilang niya, nangangakong siya na ang mamamatay para sa lahat. Bumalik siya sa grupo, malungkot, pero nangakong agad niyang wawakasan ang digmaan. Nagdiwang sila, pero noon din, nagdesisyon si Lick na hindi niya hahayaang pumatay ang iba.
Ang klase nila ay magiging isang hukbong hindi pumapatay, maliban sa kanya, dahil mukhang mahilig na siyang pumatay ngayon. Nang araw ding yun, sumiklab ang isang digmaang pandaigdig para balansehin ang populasyon at ang supply ng pagkain. Nakipaglaban si Licht at bumalik, pero iba na siya. Nakapatay na siya ng 337 katao, at ilang ulit na niyang nagamit ang Predator missile niya. Habang naliligo, nasusuklam siya sa sarili. Isang batang babae na nagngangalang Nana ang lumapit, tinatanong kung okay lang ba siya. Ngumiti lang siya. Si Licht ang naging pangalawang ace sa loob ng maraming taon, umakto bilang kuya kay Nana. Pero nagsimulang magkaroon ng epekto sa kanya ang mga gene ni Smearman. Nagkaroon siya ng mga sugat na hindi gumagaling, at lalong lumalakas ang kanyang pagkamapanganib sa bawat pagpatay. Pagdating sa 10,000 pagpatay, nawala na ang kanyang kakayahang makipaglaro. Kahit na sinisikap siyang pag-aani ng loob ng mga babae, wala na ang dating sigla niya. Inutusan niya na lang silang huwag pumatay at umalis na. Alam ng mga babae, hindi na siya ang dati. Pilit ni Aikeno na maibabalik nila ang dating masiglang si Licht. Nakontrol siya ni Ferenda, naniniwalang kung hindi siya papatay, ang iba ang mapapatay. Nagsimulang magsuot ng maskara at hindi na ito hinuhubad. Sumugod ang klase sa opisina ni Smearman. Ipinahayag ni Takakis na hindi nila hahayaang si Licht na lang ang gumawa ng lahat ng pagpatay. Gusto rin nila ang kakayahang pumatay. Pumayag si Smearman na oprahan silang lahat, at nakahanap ng 4 pang angkop na mga tao. Sina Takakis, Don, Son Ohara, at si Captain Allen. Umaasa silang makakatulong ito kay Licht, pero nang sumali sila sa susunod niyang misyon, nagbanta siya. Napapadaliin si Takakis kung susundan siya. Nagulat sila sa sobrang lamig ng pakikitungo niya, hindi nila alam kung gaano siya nasasaktan sa likod ng peking ngiting iyon. Sinabi ni Ferende kina Allen at Smearman na panahon na para umatake at hanapin ang iba pang balota. Ayaw ni Allen, pero handa na si Smearman na simulan ang plano ALSHA. Ipinaliwanag ni Ferende na, kung makuha nila ang 7 orihinal na balota, makakakuha sila ng isang boto na sang-ayon ang lahat at makakamit ang kapangyarihang tulad ng Diyos para makagawa ng sarili nilang perpektong mundo. Ay siya, sang-ayon si Smearman, wala nang nagligtas sa mundo, pero kaya nilang iligtas ang mga bata. Alam niyang hindi siya mapapatawad ni Licht, pero tatanggapin niya ang sisi. Samantala, si Licht ay lubos na nawala ng pagpipigil, pinaghahampas ang kanyang espada sa kanyang mga kaklase, sumisigaw na papatayin ang kaaway. Pinipigilan siya ni Takakis at ng ibang lalaki, pero masyado siyang malakas. Sinubukan siyang kausapin ni Son Ohara, pero naputol ang braso nito. Sa kabila nito, sinusunod pa rin ng Class A ang kanyang utos na huwag makipaglaban, nalulungkot dahil ang tanging nag-uugnay sa kanila kay Licht ay ang kanyang hangarin na pigilan silang pumatay. Kung mawawala yon, wala na siya magpakailanman. 2 taon ang lumipas, tapos na ang gyera. Tuwang-tuwa si Nana, nagvi-video diary. Masaya siya dahil hindi na niya kailangan gamitin ang kanyang kapangyarihan para hulaan ang galaw ng mga kalaban. Inaamin pa nga niya ang nararamdaman niya kay Licht, plano niyang gawing love letter ang video. Pero si Licht ay nasa kamang 3 buwan na. Nangako siyang magiging mas pambabae para sa kanya habang wala ito, walang kam-alay-malay sa totoong nangyari noong huling araw ng gyera. Lumabas na kinolekta ni Smearman at ng mga kasamahan niya ang 7 Dragon Balls, o anuman yun, at bumoto para likhain ang kanilang utopia, ang Alsha, isang kontinente na lumulutang sa langit. Pagkatapos ay sinamsam nila ang lahat ng mga yaman, mula sa ilalim, sa kapatagan, upang mapangalagaan ito. Ang bagong populasyon ng Alsha ay nilikha mula sa mga embryo, walang kam-alay-malay sa lumang mundo. Si Takakis ay tumutol dito, nagnakaw ng balota, at ipinahayag na ang kanyang pangkat ay mag-aalsa. Pinigilan ni Ferende si Alan na habulin siya, iginiit na dapat si Licht ang umayos nito. Sa kanilang huling paghaharap, pinatay ni Licht si Takakis. Habang nahuhulog ito, natanggal ang kanyang maskara at umiyak si Licht. Nang mapagtanto ang kanyang nagawa, inaliw siya ni Ferende. Ngunit sinisi ni Licht ang sarili, at hindi na nagbalik. Tumigil ang tibok ng puso niya noong araw na yon. 20 taon matapos ang digmaang pagkasira, nagising si Licht. Pareho pa rin ang anyo ngunit wasak dahil sa mga taong nawala sa kanya. Hindi na siya ngumiti pa. Nalaman niya na ang natitirang miyembro ng Grupo A ay nanatili upang iligtas ang mga ulilang biktima ng digmaan,
Ngunit kakapiranggat ang pagkain dahil kinuha ni Alsha ang lahat. Para mapapakain ng mga bata, nagsakripisyo ang mga miyembro ng Grupo A na kaligtas sina Licht at Nana sa mga sundalo. Sa loob ng 300 taon, hindi niya tinanggal ang kanyang maskara. Nag-antay si Nana, umaasang babalik siya sa dating sarili upang mapanukala. Ngunit pagkaraan ng 3 siglo, nalulunod sa pagsisisi dahil sa ang kayamanan ni Alsha ay bunga ng pagnanakaw, kaya't nagpas siyang buwagin ni Licht ang buong organisasyon ng mag-isa. Samantala, isang batang babae si Hina, nakita niyang nahisipan ang kanyang ina sa isang malalim na hukay. Bago mawala ang ina, binigyan siya nito ng isang espesyal na balota at sinabihang hanapin ang maalamat na ehe. Inilibing ni Hina ang kanyang ina at sinimulan ang kanyang paglalakbay. Pagkaraan ng mahabang paglalakbay, huminto siya sa isang bayan na may resort. Doon, nakilala niya ang ilang mga babae na namangha sa kanyang paglalakbay. Nang sabihin ni Hina na hinahanap niya ang maalamat na ehe, ang sabi nila, "Girl, kwentong bayan lang yan." Bigla na lang, may lumulutang na kakaibang manika, at lumitaw si Licht, kaya nagtakbuhan ang mga babae. Pero nanatili si Hina. Agad humingi ng pera si Licht sa kanya, pero natakot ito at tumakbo. Tandaan, si Licht ay isang 300 taong gulang na palabiro at fan ni Drake, kaya hinabol niya ito, habang nagmamakaawa ng pera at pagkain. Mabuti na lang, si Nana, na ngayon ay isang may sapat na gulang na, ay itinulak siya sa isang puno. Binigyan niya si Hina ng pagkain at pinrotektahan siya mula sa payaso. Tinanong ni Nana si Hina kung ano ang pangalan nito at saan ito galing. Ipinaliwanag ni Hina na nakatira siya sa bundok kasama lamang ang kanyang ina, na isang araw ay bigla na lang nawala sa lupa. Iyon ang bangin, sabi ni Nana, pero si Hina ay, "Wala akong alam kung ano yon." Itinuro ni Nana ang mga numero sa katawan ng bawat isa. Ang bilang niyang 77 ay para sa kung ilang beses sinabing masarap ang pagkain niya ng mga customer. Natagpuan ni Hina ang kanyang sariling numero, 441, sa hita niya. Si Licht, dahil sa pagiging bastos, ay sumusubok sumilip sa kanyang damit panloob. Sinikmura ulit siya ni Nana, at tinulungan siya ng ibang mga babae sa kalye sa pagsipa kay Licht dahil kilalang manyak siya. Ipinaliwanag ni Nana na kung ang bilang mo ay umabot sa 0, mapapahamak ka. Bigla ang kapahamakan. Binanggit din niya na dapat sundin ang mga taong may mas mataas na bilang. Tinatanong ni Nana si Hina kung ano ang ibig sabihin ng bilang niya. "Ang mga hakbang ko," sabi ni Hina. Napahanga si Nana dahil binibilang iyon kada 100 kilometro. Nakalakad na ang batang ito ng mahigit 40,000 kilometro. Ipinaliwanag ni Hina na 5 taon na siyang naghahanap sa alamat na Ace, tulad ng nais ng kanyang ina. Ang Ace na ito ay may puting bituin at gumawa ng mga kahanga-hangang bagay. Tinatanong ni Hina si Nana kung kilala niya ito, pero sabi ni Nana alamat lang yon. Nang mga sandaling yon, dumating ang mga sundalo, at sinabi ng sarhento na siya ang hinahanap nitong Ace. May puting bituin sa mukha niya, at napasigaw si Hina. Napaiyak sa tuwa. Inaya siya nito sa bahay nito para mag-usap. Sinubukan ni Nana na pigilan sila, pero ipinakita ng sarhento ang kanyang military ID. Umalis si Hina, nagpasalamat kina Nana at Licht. Siyempre, agad siyang niligawan ng sarhento. Nakaiwas siya gamit ang balota. Seryoso na ang mga sundalo, at inagaw ng sarhento ang balota. Tumanggi siya, sinabing alaala yun ng nanay niya. Sinugatan niya ang sofa para ipakita na seryoso siya. Aatake na sana siya, pero ipinakita ni Hina na mas mataas ang bilang niya kaya kailangan siyang sundin. Pumayag ang sarhento, pero kailangan nilang maglaro ng asterisk pastahan asterisk. Si Hina, wala sa alam. Pumayag siya. May mga kamay na sumulpot mula sa lupa, at sinuntok siya ng sarhento. Ang paliwanag niya sa Star Stake ay isang opisyal na tunggalian. Itinapon niya ito sa bintana at sinimulan siyang sakalin. Nakiusap ito na tumigil na siya, ibig sabihin ay sumuko na siya. Kinuha ng mga kamay ang pagbibilang pababa hanggang 1, at ibinigay ang natitira sa kanya. Hiningi niya ang balota, at ipinakita na peking puti ang bituin sa mukha niya. Kinaasar niya ito dahil sinayang nito ang buhay sa paghahanap sa isang 300 taong gulang na alamat. Habang kukunin na niya ang balota, lumipad si Licht, na nagsasabing siya ang susugal para dito. Tinawanan ng sarhento ang negatibong 999 na bilang ni Licht, tinatawag siyang
Pinakamababa sa mga mababa, at sinaksak siya. Pero napansin ng mga tauhan niya na si Licht ay hindi pinapadala sa kalaliman, at kanselado ang mga pag-atake. Tumigil ang sarhento, na pagtanto na totoo yun. Tinanong niya si Licht kung sino ito. Umiwas si Licht sa isang pag-atake, sinabihan si Hina na tumigil na sa paghahanap ng mga bayani dahil mga mamamatay tao lang sila, at mamuhay ng normal na buhay. Ang paghampas ng sarhento ay nabasag ang kanyang maskara, na nagpakita ng kanyang mukha at ang kanyang tunay na bilang. 5,700, na may puting bituin. Niyakap niya si Hina, at umiyak ito, na pagtanto na siya ang tunay na pinakamahusay. Inutusan ni Licht na pumikit ito. Nagsimulang gumalaw siya na parang kidlat, ang lupa'y nag-uugong sa bawat hakbang, na paatras ang sarhento at natamba. Hinihingi niya ang pagbabalik ng bilang ni Hina at paghingi ng tawad. Hinampas niya ang sarhento gamit ang kanyang espada, pero ayaw pa rin tumigil ang lalaki. Umiwas si Licht at pinatalsik ito, sunod-sunod na mabilis na pag-atake ang ginawa niya. Ito, mga kaibigan, ang dahilan kung bakit siya tinatawag na Ace of Flashing Strikes. At dahil lang negatibo ang bilang niya, hindi ibig sabihin mahina siya. Ibig lang sabihin, maraming babae ang tumanggi sa kanya. Tumalon siya sa ere, nangangako, para maibalik ang mga bituin ni Hina. Isang huling suntok, natalo niya ang sarhento. Nabawi ng mga kamay ang bilang, isang natira sa sarhento at 760 kay Hina. Sinabi ni Licht na ayos lang siya, at umiyak siya sa tuwa. Pagkatapos, kinuha ng taong ito ang balota, sinabing kaya nitong ibenta para sa pera. Inaangkin nitong mas mataas ang bilang kaya siya ang may kontrol, pero pwedeng isugal ni Hina ang mga bituin niya kung hindi siya sang-ayon. Umiyak ulit si Hina, sinabi ng nanay niya na hanapin niya ang ehemplo. Binigyan siya ni Licht ng manika kapalit ng balota at sabi niyang hindi siya ang taong hinahanap niya bago umalis. Bumalik siya kay Nana na sinuri ang manika at sinabi kay Hina na hawakan yon. Ang manika ay sumabog na naging mga bulaklak na nagpapakita na ang balota ay nasa loob pala nito. Hindi ito kinuha ni Licht, pero binabalaan siya ni Nana na ang pagmamay-ari ng balota ay isang malaking krimen. Sa isang liblib na bayan, 2 opisyal ng militar, sina Lin at Pil, ay tumutulong sa mga taga-roong. Si Lin ang gumagawa ng lahat ng trabaho, dahil ang bilang niya ay nakabatay sa pagtulong sa mga tao. Sinabi sa kanya ni Pil na hindi siya kailanman angat sa kanyang posisyon sa ganitong paraan, pero wala siyang pakialam. Doon pinakita ni Pil sa kanya ang isang wanted poster ni Licht, isang alamat na magaling na sundalo, na may suot na maskara. Akala ni Lin biro lang, pero nakakita sila ng lalaking nakapangpuding na may suot ding maskara. Sinubukan ni Lin na tanggalin ito, pero itinuro ng lalaki na magkaiba ang mga maskara. Nag-sorry siya. Maya-maya, nagpakita si Licht, at hinabol nila siya. Bigla siyang huminto at itinulak si Lin palayo, kasabay ng pagsulpot ng isang matulis na bakal mula sa lupa na tumama sa kanya. Nasa likuran niya ang mga sundalo na pinamumunuan ni Lieutenant Jail. Sinapawan ni Jail si Licht ng maraming sibat na bakal. Umilag si Licht, at gumamit ng kanyang mabilis na pag-atake, pero nahuli siya ni Jail sa ere at inihampas pabalik sa lupa. Nalaman ni Licht ang bilang ni Jail, hindi lang 900. Nakahawak siya sa kanila na parang nasa isang matibay na kulungan, at doon nahayag ang totoong bilang na 12,500, dahil ayaw niya sa trabahong pang-opisina. Isinaksak niya kay Licht ang isang malaking sibat na bakal, naiwasan naman ito ni Licht, pero tinamaan siya ng isa pa galing sa gilid. Nag-alala si Lin, pero mas bumilis pa ang galaw ni Licht. Nahulaan ni Jail ang atake ni Licht, at biglang sumulpot ang isang bakal na bar sa ilalim ni Licht, kaya lumipad ang espada niya. Santukan na, nagpalitan sila ng suntok, pero namaya ni si Jail, sinipa niya palayo si Licht. Nasalo niya ang espada ni Licht at ibinalik, nang uuyam sa mabibilis niyang pag-atake na sinasabing masyadong mabagal. Hindi ito matanggap ni Licht. Tumalon siya ng mataas sa ere. Nagpanik ang mga sundalo, sinabihan si Jail na umatras dahil ayon sa mga ulat, hindi mapipigilan ang kanyang pag-atake mula sa ere. Pero si Jail ay hindi natinag. Sinubukan niya si Licht sa pamamagitan ng paghahagis ng mga patalim na bakal. Nang maitaboy ni Licht ang mga ito, napagtanto ni Jail na tumatalon lang ito, hindi lumilipad, kaya hindi ito makakaiwas sa ere. Pinaulanan niya ito ng mga bakal na bar.
Ipinagmamalaki ni Jael na ang kanyang bilang ay batay sa kanyang mga paniniwala, at ang kanyang bakal ay kasing tigas ng ang kagustuhan niya, kaya tinawag siyang Iron Jael. Si Licht, dahil hindi nakaiwas, ay tinamaan ng isang malaking bakal na bar at natrap sa isang bakal na kulungan. Tinanggap niya ang pagkatalo, pero hindi pa tapos si Jael. Gumawa siya ng letigo na bakal para parusahan si Licht, pero sumingit si Lin, at nahadlangan ang pag-atake. Pinakiusapan niya si Jael na huminahon, pero sinaway siya nito dahil sa pagiging malambot at sinabihang ituon ng pansin sa kanyang mga tungkulin. Ipinagtanggol siya ng mga taga-bayan, pero pumayag si Lin kay Jael. Sinabi ni Licht na huwag itong humingi ng tawad. Nakawala siya, ipinakita niyang kaya na pala niyang pinutol ang bakal sa buong haba pero ayaw naman masira ang bayan. Nabatid ni Jael na nagpipigil si Licht. Nagsasandata siya ng bakal na guwantes at sumugod. Nabitak ang lupa dahil sa pagbangga nila, at si Lin ay nagsimulang mahulog sa bangin. Agad na huminto si Jael sa pakikipaglaban para iligtas siya, pero mas mabilis si Licht. Nasalo niya si Lin, pero sinira niya ang sandali nang tawagin siyang heavy, kaya nagalit ito. Inihagis niya si Lin kay Jael na pababa na rin. Hindi hahayaan ni Jael na makatakas siya. Pero dahil ang pakikipaglaban habang nahuhulog ay nakakawala ng bait, gumawa siya ng hagdan na bakal para makaakyat. Binitiwan niya si Lin na galit pa rin dahil sa tawag na heavy. Naalala ni Jael ang mga sinabi ni Licht tungkol sa pagdadala ni Lin ng kapayapaan sa bayan, kaya't nagpas siyang tulungan ang proyekto nito. Nagtayo siya ng isang parke na bakal para sa mga bata at sinabi kay Lin na may 3 araw siyang punuin iyon ng plaster bago ito mawala. Sinabi rin niya na sasama si Lin sa susunod niyang misyon na ikinatuwa nito. Naglalakad sina Licht at hina nang dumating si Lin, sinaway si Licht dahil pinaghahanap siya, nagpasalamat sa pagliligtas sa kanya, at pagkatapos ay agad na inaresto. Biglang naputol ang usapan nila nang dumating si Jael para sa muling paghaharap. Gumawa siya ng bakal mula sa lupa, at nagsimula na naman silang maglaban. Sinabi niya kay Licht na huwag nang magpigil. Susuntukin na sana si Licht nang sumabat si Nana, tinuro ang mga nasirang parte ng bayan. Inutusan niya silang maglinis. Maya-maya, nagising si Jael sa isang walang tao plaza. Pinainom silang lahat ni Nana ng alak hanggang sa malasing. Ginaisang niya sina Lin at Pil para habulin ang grupo ni Licht. Pumunta sila sa bayan ng Linden, pero nakita nilang wasak na ito. Ang lawa ay naging isang umiikot, madilim na bangin. May nakita silang sugatang sundalo na nagsabi na may demonyo ang lumabas mula sa bangin. Maayos naman ang araw, tapos biglang umuga ang lupa, at ang lawa ay naging isang itim na butas, at lumitaw ang demonyo. Hindi ito naapektuhan ng kanilang mga armas at bumuga ng apoy, pinatay ang lahat. Iniisip ni Jael na isang tagabantay ng balota na may kapangyarihan sa apoy ito, pero sumigaw ang sundalo na hindi ito tao. Lumilipad ito. Pagkatapos ay nawalan ito ng malay dahil sa pagkabigla. Dinala nila ang sundalo para gamutin, pero naguguluhan si Jael. Bawal ang paglipad, kaya walang sundalo o tagabantay ng balota ang dapat makagawa niyon. Para makakuha ng sagot, nagpasya siyang hanapin si Licht. Nahanap niya ang grupo ni Licht sa susunod na bayan, at agad na sinalakay. Tinakpan ni Licht si Haina, pero ang bakal ay huminto sa ere. Ipinaliwanag ni Jael ang tungkol sa ang demonyo mula sa kalaliman, pero wala namang alam si Licht sa sinasabi niya. Alam ni Jael na hindi si Licht ang demonyo, pero sigurado siyang may alam ang isang to. Pinagsasabihan sila ni Nana na tumigil na. Nasa Syra na ang negosyo niya. Umupo sila, at binigyan ni Nana si Jael ng alak. Akala ni Jael panloloko na naman to para malasing siya ulit, pero pinipilit ni Nana na pakikipagkaibigan lang. Nag-inuman sila hanggang sa pareho silang mawala ng malay. Habang binibigyan pa ni Nana ng alak si Jael na walang malay, umuga ang lupa. May lumitaw na madilim na hukay sa bayan nila. May narinig silang tunog mula rito, at nagpanik ang sugatang sundalo. Na sinasabi nitong pareho ito sa tunog kanina. Nagpapanik siya, at nagsimula na ring magpanik ang mga taga-bayan. Inutusan ni Jael ang paglikas at sinabihang palibutan ng kanyang mga sundalo ang butas. Nakinig si Licht sa tunog at sinabi kay Jael na paurong lahat. Hinuli siya ni Jael, nangangailangan ng paliwanag. Nagulat si Licht, sinasabing dapat na nawasak na ang demonyo noong digmaan. Sumigaw si Pil na lumalabas na ito.
Lahat ay nagulat nang may isang helikopter ang lumabas sa butas. Pumanaog ang mga tauhan ni Jael, pero hindi natinag ang helikopter. Bumaril din ito pabalik, at gumawa si Jael ng pader na bakal para harangin ang mga bala. Nagpakawala ng misil ang helikopter, na naiwasan din ni Jael, pero nabasag nito ang kalahati ng pader. Nag-utos ng paglikas si Licht, sinabing siya na ang bahala sa helikopter. Hinarap siya ni Jael, pero sinabi ni Licht na ang pagsagip sa mga tao ang prioridad, at ipinakita ang mga bituin sa kanyang kwelyo, kaya nagulat ang lahat. Koronel pala siya. Napagtanto ni Jael na si Licht marahil ang alamat na piloto. Inilihis ni Licht ang atensyon ng helikopter, pilit na inilayo ito. May naiwang bata sa kalsada, at tumakbo si Hina para tulungan. Pinuntirya siya ng helikopter ng misil, pero pinutol ito ni Licht sa ere. Humabol siya sa helikopter, ngunit pagkatapos ay may mga malalaking itim na kamay, si Althing, ang sumulpot mula sa lupa at inihampas siya pabagsak sa isang gusali. Sinubukan ni Althing na abutin ang helikopter, pero masyadong mataas ito. Sinubukan ulit ni Licht na habulin ito, pero pinigilan siya ni Althing. Ipinaliwanag ni Pil na inaatake ni Althing ang anumang bagay na lumilipad. Bigla na lang may isang figure ang sumulpot sa likuran ni Licht, tinutukan siya ng baril sa ulo, at tinawag siyang commander. Si Sanahara iyon. Tinanong ni Jael kung sino ito, at binaril siya nito sa dibdib. Tinanong ni Lin kung bakit niya yun ginawa. Ipinakilala ni Sanahara ang sarili bilang ang pinakamahusay na tagapaghabol, at ipinahayag na dapat ang lahat ay kalimutan na lang sana ang mga nakita nila. Dahil imposibleng mangyari yon, sinimulan niyang barilin ang mga sibilyan at sundalo. Sinubukan siyang pigilan ni Licht, pero niyakap siya nito mula sa likuran, sinabing na-miss siya. Nagmakaawa si Licht na tumigil na ito. Mas hinigpitan pa ng babae ang yakap, sinabing sinunod naman daw niya ang utos nitong huwag pumatay, at patuloy pa rin sa pagbaril. Sabi niya nagbago raw siya para dito. Nakawala si Licht, at lumipad ito paitaas, nangangakong papatayin ang lahat ng mahinahon at mabilis, at dapat daw siyang purihin ito. Umuulan ng bala sa karamihan. Sinubukan siyang pigilan ni Licht, pero binaril siya nito. Napagtanggol ni Licht ang sarili pero ang mga bala ay sumunod sa kanya. Pinaalalahanan niya ito na ang kapangyarihan niya ay ang tiyak na pagtama ng mga putok niya sa target. Nagbago ang direksyon ng mga bala at nataman siya, kaya napahiga. Tumakbo si Hina papunta sa kanya, pero naging bihag siya ng isa pang sundalo. Pinalibutan ng mga tauhan ni Sanahara ang natitirang grupo. Sinabi niya kay Licht na para maligtas sila, kailangan lang niyang maging dating siya. Nagmamakaawa siyang tumigil ito, sinasabing ayaw niyang patayin siya. Sinabi nitong yun naman talaga ang gusto niya, pero masyadong mabait siya, kaya pinigilan nila ito at tinutukan ng baril ang ulo ng isang bata. Sinabi nitong maging Ace of Flash ang ulit siya, paghahampas, o mamamatay ang bata. Ramdam niya ang tumitinding galit nito. Nangako si Licht na ililigtas ang bata, pero iyak lang ng iyak ang bata para sa ina. Inutusan ni Sanahara ang sundalo na patayin ang bata. Umijak ang putok ng baril, pero pagtalikod ni Sanahara, kalahati na ng mga tauhan niya ang patay. Bilang ng kidlat ang pagpatay ni Licht sa kanila. Kinuha niya ang kanyang espada, hindi pinapansin ang pakiusap ni Nana. Sinuot niya ang maskara at ipinahayag ang kanyang pagiging plunderer, nandito para kunin ang lahat sa Alsha. Humarap siya kay Sanahara, natuwang-tuwa dahil bumalik na siya sa dati at sa wakas ay mapapatay na niya ito. Pumayag sila sa isang pastahan, tinaya ang lahat ng kanilang bituin. Isinagawa na ang laban, at nagsimula na ang pag-aaway. Sabi ni Nana, ang laban ng dalawang mahuhusay na manlalaro ay nagtatapos lang kapag ang isa ay natalo na. Iniisip ni Lin na magiging maayos lang si Licht, pero itinuro ni Hina na ang bilang ni Sanahara ay 32,000, samantalang kay Licht ay 5,700 lang. Isang bala ang tumama kay Licht, na bumagsak siya sa pader. Sabi ni Pil, imposible yon. Nakipaglaban si Licht ng maayos kahit na nasa isang mahirap na kalagayan. Kung sino ang may mas mataas na bilang. Ang tanging paliwanag ay itinatago ni Licht ang kanyang tunay na kapangyarihan. Tumayo si Licht at sumigaw, isang pulang aura ang pumalahaw sa langit habang ang bilang niya ay tumataas ng husto. Hindi makapaniwala ang iba, tumigil ang bilang niya sa 57,000. Tuwang-tuwa si Sanahara, kumurap siya, at nawala na ito. Nagpanik siya, hinahanap siya.
Lumitaw ito sa likuran niya. Bumaril siya, pero wala na ito. Nabigla siya nang makita ang bala niya na naputol sa gitna sa lupa. Lumitaw ulit si Licht, sinasalakay siya mula sa lahat ng direksyon. Nagbabala si Nana sa lahat na lumayo. Sabi niya, kapag pinakawalan na ni Licht ang kanyang pinakamalakas na kapangyarihan, mapapalitan siya ng ibang personalidad, na ang tanging hangarin ay pumatay. Sumigaw si Smurman Licht habang nagiging lila ang kanyang aura, ipinapamalas ang kanyang buong lakas. Sinalakay ni Licht si Sanahara. Bumalikwas lang ang mga bala ni Sanahara sa kanya. Sigaw ni Nana na isang halimaw siya na susugod kanino man, kaibigan man o kaaway, hanggang sa siya'y mawala ng lakas. Nasaktan ni Licht si Sanahara, at dahil sa isang malakas na liwanag, na bumagsak si Sanahara sa pader. Bumaba ang kanyang bilang sa 16,000. Paliwanag ni Nana na si Sanahara ay din kontrolado ng ibang personalidad, pero ngayon, bumalik na siya sa tunay niyang sarili. Nakita ni Sanahara ang dugo sa kanyang mga kamay, at sumigaw. Ipinakita ni Nana na si Sanahara pala ang isang *ace* na hindi kailanman nakapatay. Natakot siya at nakaramdam ng kawalang silbi, pero siya ang pinakamabait sa kanilang lahat. Pinainom siguro siya ng gamot para mapilit ang kanyang kapangyarihan. Lumapit si Licht, at pinagmumura siya. Binaril niya ito, at ipinahayag ang kanyang sarili bilang kaaway. Niyakap ni Hina si Licht, at pinakiusapan siyang tumigil. Hinuli siya ni Licht, tinawag din siyang kaaway, pero bumaril si Sanahara kay Licht, para magkaroon sila ng oras para tumakas. Sinipa siya ni Licht palayo at naghahanda na para sa pangwakas na suntok. Pero ang gusto lang ni Sanahara ay makita siyang umiti ulit. Bigla na lang, dumating si Jael. Pinigilan niya ang pag-atake ni Licht at sinuot kay Sanahara ang salamin nito. Hinarap niya si Licht, at ipinahayag ang sarili bilang bagong kalaban. Nagbanggaan ang kanilang mga espada, lumikha ng nakasisilaw na liwanag. Napatalikod si Jael, muling bamuka ang sugat niya sa dibdib. Sumigaw si Sanahara na tumigil na ito dahil sasaksakin na naman siya ni Licht, at tumalon siya sa harap ni Jael para protektahan ito. Sinabi niya kay Licht na tumigil na, pero kalmado lang na pinunasan nito ang mga luha sa mata niya. Nagbabala si Nana habang umatake ulit si Licht, pero madali itong naiwasan ni Jael gamit ang isang maliit na batong bakal, na nagpapakita ng kanyang matatag na paniniwala. Isinambulat niya kay Licht ang isang bakal na tubo, dahilan para mapabagsak ito. Tinatanong ni Jael kung yun nga ba ang tunay na paniniwala ni Licht. Ipinaliwanag ni Licht na kailangan niyang patayin ang lahat ng kaaway para mapigilan ang mga kaibigan niya sa pagiging mamamatay tao. Sinabi ni Jael na may kapintasan ang paniniwalang yan, pero nangakong lalabanan siya ng maayos. Nagsuot siya ng isa pang guwantes na may counter at lumikha ng isang higanteng estatwa na bakal para makipaglaban kay Licht. Bumagsak si Licht dahil sa suntok ng estatwa, pagkatapos ay naipit. Inalis ni Jael ang maskara ni Licht, at bumalik siya sa normal. Nagdiwang ang lahat, nagpasalamat si Sanahara kay Jael, pero bumagsak siya dahil sa sugat. Dinaluhan nila ito agad, nang gigigil na lang si Tina dahil okay na si Licht. Maya-maya, tinawag si Jael ng Supreme Commander, na si Kapitan Allen pala. Nagtanong si Jael tungkol sa mga sundalong naka-black uniform. Ibinunyag ni Allen na sila ay isang lihim na espesyal na unit, mga tagapatay para sa hari. Pamilya. Binawalan niya ang bilangguan na lumapit sa kanila. Pagbalik sa kubo, patuloy na bumababa ang bilang ni Licht. Nang hingi ng pabor si Sanahara sa bilangguan na huwag isuplang si Licht, dahil natatakot siyang gamutin ito ng mga gamot at gamitin bilang sandata. Pinigilan sila ng bilangguan, si Lin, at si Phil gamit ang kanyang bakal. Kukunin na sana niya si Licht nang kumapit si Hina sa kanya. Habang nagmamakaawa, sinampal ni Nana ang bilangguan, na ikinagulat ng lahat. Sinaway niya ito dahil palagi na lang itong sumusunod sa mga utos kahit labag sa kalooban nito. Ayon kay Nana, si Licht ay haharap sa kahit sino para protektahan ang kanyang mga kaibigan. Natanto ng bilangguan ang katotohanan at pinalaya ang lahat. Umiiyak si Nana, sinasabi, 300 taon na ang nakakaraan, sila lang ang iyong mga sumama kay Licht. Ipinapakita niya ang kanyang kapangyarihan at sinasabing ibabalik niya sila ng 300 taon upang makita kung ano ang nangyari at marahil ay baguhin ang mga bagay-bagay. Pinaalalahanan niya sila na hindi ito panaginip. Isang maling galaw lang, at mamamatay sila. Si Jael, Phil, Lin,
at Hina ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa seremonya ng pagbubukas ng paaralang militar. Nakita nila ang isang mas bata pang Sanahara at si Licht. Iba ang itsura nitong Licht na ito. Nabangga ni Dawn si Hina at bastos na tinulak si Lin. Pumagsanggalang si Jael, ngunit napagtanto niyang wala siyang kapangyarihan at nasuntok. Nang maglaon, sa cafeteria, agad na nagkasamaan ng loob sina Jael at Takakazi. Nagpasalamat si Hina kay Licht sa pagligtas sa kanya, inaasar siya, at nagkaroon sila ng masayang pagtatalo. Nahanap ni Pil ang silid ng mga record at ang file kay Alfeng, ngunit hindi siya pinayagang tingnan ito. Dumating si Kapitan Allen, at ipinaliwanag na si Alfeng ay isang Diyos na nagligtas sa sangkatauhan. Napagtanto nilang si Alfeng, at dahil dito si Alsha, ay nagmula rito. Habang nasa camping, napagpasyahan ng klase nila na maging isang hukbong hindi pumapatay. Nagduda si Jael kay Smearman at sinusundan siya, nakikinig sa mga plano para mapabagsak si Alfeng at gamitin ang proyekto ng mga aces. Nahilo si Jael at bumagsak. Lumabas si Yang Nana, binabalaan siyang papatayin siya kung hindi siya aalis. Inilipat niya si Jael sa kanyang silid gamit ang kanyang kapangyarihan, at ipinaalam na siya ay experiment number 7 at galing sa hinaharap. Si Future Nana ang nagpadala sa kanya para turuan sila. Ipinaliwanag niya na siya ang unang ace na may kapangyarihan sa paglalakbay sa oras. Napagtanto ni Jael na lahat ng aces ay nilikha rito. Ipinaliwanag ni Nana na ang mga taong may ugnayan sa dugo kay Alfeng, gaya ni Smearman, nakakuha ng kapangyarihan. Ang DNA niya ang ginamit para gumawa pa ng mga wizard sa pamamagitan ng pagtatanim nito sa mga bata. Siya na lamang ang nakaligtas sa grupo nila. Si Licht naman ang susunod na ooperahan. Nag-aalangan si Jael kung dapat nilang pigilan ito, pero wala namang sapat na kaalaman si Nana tungkol sa kinabukasan. Tinanong ni Jael kung bakit naging mamamatay tao si Licht, pero wala siyang sagot. Habang nauubos ang oras nila, binigyan ni Nana si Jael ng memory card mula sa kanyang sarili sa hinaharap. Inalok ni Jael na sumama ito sa kanya, pero tumanggi ito dahil natatakot na mabago ang kinabukasan. Pinipilit ni Jael na dapat simulan niya sa pagtulong sa kanya. Ngumiti siya at hinikayat siyang magpatuloy. Nangako si Jael na babalik sa loob ng 300 taon para tuparin ang kanyang hiling. Matapos makuha ang lahat ng impormasyon, iginiit ni Hina na maaari pa rin nilang mailigtas si Licht sa pagtulong sa kanya na tuparin ang pangako nitong huwag pumatay. Pumayag si Jael, na sinasabi nilang maaari rin nilang mailigtas si Nana. Inakala ni Pil na ang pagpatay ni Licht ang magpapapanalo sa digmaan, pero naniniwala si Hina na ang ordinaryong si Licht ay naaalala ang sarili niyang pakikipaglaban kay Licht. Pumayag si Jael. Sumuko si Pil. Determinado si Hina na pigilan si Licht sa pagpatay kanino man. Umawat si Alan, sinabing maayos ang operasyon. Ibinalita ni Hina, at napagtanto nilang nangyayari na ngayon ang operasyon kay Licht. Naramdaman ni Lin ang kawalan ng silbi dahil hindi niya naisip kung paano tutulungan si Licht, pero si Hina ay nakaisip. Inaliw siya ni Pil, sinabing ang pagiging mapagkawanggawa niya ang dahilan kung bakit siya gusto nito. Pero bago pa man siya makapagtapat, nagsimula na ang gyera, at sinalakay ang paaralan. Nasaksihan nila ang unang pagpatay ni Licht sa mga sundalo para pigilan ang mga pekeng nuklear. Puno ng kalungkutan dahil hindi nila ito naiwasan, nagmadaling hanapin siya ni Hina. Naabutan niya itong puno ng pagsisisi. Hindi man lang siya narinig ni Licht habang sinisikap niyang, aliwin mo siya, tapos na ang oras. Nagsimula silang magliwanag at nahila pabalik sa kinabukasan. Nagpaalam si Jael kay Takakazi. Napagpasyahan ni Hina na kailangan niyang iligtas si Licht, pero inisa-isa na ni Licht ang kanyang mga gagawin, nangangakong lalaban para sa lahat. Napagtanto niya na hindi nila mababago ang tadhana niya, pero naunawaan niya na ginawa yun ni Licht para mailigtas silang lahat. Doon niya napagtanto na mahal na niya ito. Hinalikan niya ito, nangangakong lagi siyang sasama dito, magkakaroon sila ng mga anak, at mamahalin niya ito ng lubos. Bumalik sila sa kinabukasan. Sabi ni Nana hindi nila mababago ang nakaraan, pero masaya siya dahil naunawaan na nila. Nagmungkahi siyang kumain na lang sila, pero gusto ni Hina makita si Licht. Nahanap niya ito sa isang bangin at tinanong kung pwede nilang ipagpatuloy ang pinag-usapan nila 300 taon na ang nakakaraan. Pero si Licht, ang isang ito'y talaga namang nakakatawa, sinabi nitong hindi pwede dahil bata pa raw si Hina, at siya naman ay mahigit 300 na.
Tinakpan niya si Hina ng kanyang balabal at sinabihan itong lumaki na at maghanap ng iba. Pagbalik sa kampo, bigla na lang sinuntok si Licht. Hiningi niya kay Phil ang tablet na dala nila. Nandoon ang video diary ni Nana. Doon, tinawag niya ang sarili niyang asawa ni Licht, na ikinakahiya naman nito. Ang video, nagtapos sa pag-iyak niya, umaamin na naaalala ni Licht ang digmaan tuwing nakikita siya at hindi niya alam kung paano siya matutulungan. Sinubukan ni Nana na balewalain ito, pero niyakap siya ni Licht at humingi ng tawad. Ipinaliwanag niya na nagsuot siya ng maskara dahil hindi niya alam kung anong mukha ang gagawin at ayaw niyang mag-alala ito. Nakaligtas siya ng 300 taon dahil sa kanya. Tinanggap niya ang paghingi nito ng tawad. Maya-maya, sinubukang magtago si Licht, pero naglagay si Hina ng mga bitag para sa kanya. Isang bitag ang nag-iwan sa kanya nakabitin na nakabaligtad. Pinalaya siya nito, pero sinubukan ulit niyang tumakas. Umiyak ito, sinasabi na lagi siyang iniwan nito. Tanong nito, kung siya'y napupuot sa kanya. Nilinaw ni Licht ang lahat. Tinanong niya kung ang ina nito ay si Sukina, kaya nagulat si Hina. Ipinaliwanag niya na kaibigan niya si Sukina noong bata pa sila. Nakumpirma yun nang makita niya si Hina na may orihinal na balota. Isiniwalat niya na ang 7 balota ay makakapag-kontrol ng anumang bagay, maging ang mga batas ng kalikasan, ang sikreto ng Alsha. Naisip niya na ninakaw yun ni Sukina mula sa espesyal na unit ni Smurman. Samantala, nakatanggap si Smurman ng ulat na natagpuan na nila si Hina. Sabi niya bahagi yun ng plano niyang bigyan si Licht ng isang bagay na dapat protektahan, para maibalik ang taong gusto niyang makuha. Sinabi ni Licht kay Hina na hindi siya ang bayaning hinahanap nito. At nagtatanong tungkol sa kanyang ama. Sabi ng kanyang ina, namatay na ito. Ibinunyag ni Licht na siya ang pumatay dito at nakilala na ni Hina ang kanyang ama noon pa. Ang ama niya ay si Takakazi at si Sukina ang kasintahan nito. Nabigla si Hina. Sinabi ni Licht na dapat siyang ituring na bayani, pero kaaway din na pumatay sa kanyang ama. Aalis na naman daw siya para harapin ang kaaway. Dahil sa sobrang gulat, nawala ng malay si Hina. Bago umalis, hinarang siya ni Jail, tinatanong kung gagamitin niya ang balota para sirain ang bansa. Bilang isang opisyal, kailangang pigilan siya ni Jail kung sakali. Ibinunot ni Licht ang kanyang espada. Inamin ni Jail na hindi siya mahilig makipagkaibigan, pero tinanong niya kung iiwan lang sila ni Licht gaya ng ginawa niya dati. Sinabi ni Licht na kailangan niyang umalis dahil ang sinumang sumunod sa kanya ay maaaring mamatay at ayaw niyang mabahira ng dugo ang mga kamay nila. Nakukonsensya siya dahil sa paglabag niya sa pangako niyang magtatag ng hukbong hindi pumapatay at naniniwala siyang siya na lamang ang dapat magdala ng pasanin na yun. Alam na raw ni Jail ang nangyari, pero pinipilit ni Licht na para sa lahat ang kanyang pakikipaglaban. Gago ka, sigaw ni Jail, itinuturo ang sakit na dulot ng pag-iwan nito. At ang kasalanan ng pagpatay. Sinasabi ni Licht na mas mabuting siya na lang ang magdala nito. Traumado siya sa amoy ng dugo, pero lalaban siya para hindi na sila ang lumaban. Sinasabi ni Jail na naghahanap lang siya ng pansariling kasiyahan at binabalaan si Licht na kung akala nito kaya niyang harapin ang buong hukbo mag-isa, hahadlang si Jail. Nagtalo sila, tapos naghiwalay ng landas. Pero hiniling ni Licht kay Jail na protektahan si Hina at ang iba pa. Habang lumilipad siya, iniisip niya kung gaano niya kamahal ang grupo. At gusto niyang suklian ang damdamin ni Hina. Ngunit natatakot siyang masaktan muli ang isang taong mahal niya. Umaasa lang siyang makita siya kapag natapos na ang lahat. Sinabihan si Smurman na paparating si Licht, pero ipinagkatiwala niya ito kay Dawn, na sinabing matagal na niyang hinihintay ito. Nakarating si Licht sa kabisera, ngunit bigla siyang bumagsak sa lupa dahil sa isang napakalakas na puwersa ng grabidad. Lumabas si Dawn, at nagyayabang na walang silbi ang mga pag-atake ni Licht laban sa kanyang kapangyarihan sa grabidad. May bilang na mahigit 120,000, ipinahayag ni Dawn na siya ang likas na kaaway ni Licht. Hindi niya pinansin ang mga pagtatangka ni Licht na makipag-usap at wala siyang awa na sinaktan siya. Sa ilalim ng mga bato, habang siya'y namamatay, si Licht ay si Hina lamang ang naiisip. Hinanap ng grupo ang mga gumuhong bato. Natagpuan ni Phil ang katawan ni Licht, at malungkot na ibinalita na wala na ito. Bago pa man sila makapagdalamhati, pinalibutan na sila ng militar. Nakawala si Nana, pero nahuli sina Phil, Lin, at Hina. Sa isang selda, kinukwestiyon sila ni Dawn, kung paano sila napunta sa paaralan 300 taon na ang nakakaraan.
Tinatanong ni Lin kung si Dawn ang pumatay kay Licht. Kinumpirma ito ni Dawn, na sinabing si Licht ay sumuway sa isang pangako. Tinanong niya ang tungkol kay Sanahara, pero hindi sila. Alam niya, kaya't pinaghirapan niya sila ng husto hanggang sa may sundalong magbalita ng pagdating ni Smurman. Binalaan niya sila na nagbago na si Smurman at mag-ingat sa sasabihin. Hinala ni Smurman na si Nana ang nagpadala sa kanila sa nakaraan. Sinaway siya ni Hina dahil sa pagtataksil sa Class A pumayag si Lin, pero isang sundalo ang nagdampi ng baril sa bibig ni Lin, at inutusan siyang tawagin itong general. Ipinaliwanag ni Smurman na ang hukbong hindi pumapatay ay pagsubok lamang para tanggalin ang mga mahina na naniniwala sa ganoong ilusyon. Nabigo sila rito. Pagkatapos ay inutusan niya si Dawn na gawin ang ACE operation sa kanila, na ikinagulat ng lahat. Sinabihan niya silang huwag nang mag-abalang mag-pagin test at gamitin na lang ang bagong gamot sa kanila. Lalapit na sana ang sundalo para mag-inject kay Hina, pero nagpumilit si Dawn na mag-compatibility test muna. Tumanggi ang sundalo, sinabing ang bagong gamot ay kayang gawing ACE, ang sinuman, hindi na kailangan ng gene test. Hinarap ni Dawn ang gwardya dahil sa pagsunod nito ng walang pag-iisip, at nagpas siyang palayain sila. Ibinunyag niya na ang bilang niya ay nakabatay sa pagpipilit sa mga tao na sumunod. Tinanggihan niya ang utos ng general. Habang palabas sila, napunit ang bag ni Hina, at nahulog ang orihinal na balota. Ang sundalo, nagngangalit, ginamit niya ang kanyang grabidad para mapigilan sila. Sigaw niya na hindi niya hahayaang sirain nila ang Alsha, ang Utopia, ang itinayo ng mga aces mula sa impyerno. Hindi niya hahayaang sinuman, lalo na ang mga babae at bata, ang sum-ire nito. Iginiit ni Hina na hindi naman nila gagawin yon, pero tinawag siyang sinungaling at dinaganan palalo ng grabidad. Napagpasyahan niyang ipadala sila kina Licht sa kabilang buhay. Tumakbo si Hina papunta sa kanyang kabayo, pero pinarami pa niya ang grabidad sa kanya, plano siyang patayin muna. Kumakapit sina Lin at Pil kay Dawn, na sa hindi malamang dahilan ay nabawasan ang grabidad kay Lin, kaya nakagalaw na siya. Sigaw ni Hina sa kanya na, makarating kay Licht, pinipilit na imposibleng patay na siya. Sinisipa ni Dawn si Pil, at sinimulang sakalin si Hina. Inaangkin na wala na si Licht, pero pinipilit ni Hina na buhay ito at sinabi kay Lin na gisingin siya. Nagmamadaling tumakbo si Lin papunta sa kabayo. Sinundan siya ni Dawn, binabato ng mga bato gamit ang kanyang kapangyarihan sa grabidad at nasugatan ang mga binti nito. Sa kabila ng sakit, nagpatuloy si Lin sa pagsakay. Bumalik siya kina Hina at Pil, nagyayabang na mamamatay na lang si Lin dahil sa pagdurugo. Pero si Hina, tinitigan siya ng matapang, pinipilit na babalik si Lin kasama si Licht. Hinamon niya ito na isugal ang buhay niya, at pumayag siya, kinasangkutan si Nana, na ipinahayag niyang nagkukubli sa likod ng pader. Nakarating na si Lin sa kinaroroonan ni Licht, gumapang papalapit sa kanya. Sinubukan niyang gisingin ito, pero hindi ito tumutugon. Pagsapit ng gabi, ipinahayag ni Dawn na papatayin niya sila sa pagsikat ng araw, kumpiyansa na tuluyan na niyang natapos si Licht. Naisip ni Lin na wala ng pag-asa, sinubukang magsalita, pero sumuko at nawala ng malay. Bigla siyang nagising at nakita ang mga taga-bayan na ginagamot ang kanyang mga sugat. Pinag-uutusan siyang sabihin ang kanyang huling salita. Sinabi niya sa walang malay na si Licht na mahal niya ito at nagpaalam. Nang sumikat ang araw, sinubukan ni Lin na bumalik sa iba, pero bumagsak. Nang mga sandaling yon, nahawakan ni Licht ang siya, buhay pa siya. Tinanong niya kung nasaan ang lahat. Umiiyak lang siya sa mga bisig nito. Dahil sumisikat na ang araw, naghahanda si Dawn na saktan si Hina at ang iba pa, pero naniniwala pa rin si Hina na babalik si Licht, at sa kaloob-looban, alam din ito ni Dawn. Papatayin na sana niya ito nang biglang sumulpot si Licht, karga ang sugatang si Lin. Nakakagulat na huminto si Dawn nang humingi ng kaunting oras si Licht. Iniabot ni Licht si Lin kay Pil, sinabing gamitin ang first aid kit na malapit. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad kay Hina, inamin niyang nagsinungaling siya. Sinabi niyang hindi na siya bata, at mahal niya ito. Inamin niyang patuloy siyang lumayo sa kanya, maging, kahit nangako siya kay Lin na sasabihin niya. Sabi niya hindi siya pwedeng maging bayani dahil pinatay niya ang ama nito, pero hindi siya sinukuan ni Lin. Napagtanto niya na kahit itinaboy niya ang lahat, hindi siya talaga nag-iisa. Haharap siya kay Dawn, inaamin ang pagkukulang niya sa pangako nila.
Pinag-aawayan ni Dawn na nakasalalay ang buhay ni Olsh sa gagawin nila. Binabato niya si Licht ng mga bato, na naiilaga nito at pinagpuputol ang gravity sphere ni Dawn. Determinadong hindi maputol ang isa pang pangako, nagdesisyon si Licht na bumalik kay Hina, pinuputol ang pag-atake ni Dawn at ikinabagsak nito. Iminumungkahi niyang tapusin na ang laban, ngunit biglang sumulpot si Sanahara, at ngayon ay gusto na siyang patayin mismo si Licht. Dalawa sila laban kay Licht. Nagpaputok si Sanahara, at pinigilan ni Dawn si Licht gamit ang kanyang grabidad. Nakaiwas si Licht sa mga bala, ngunit nataman at naipit. Sabay silang dalawa na walang habas na sumalakay, habol ng mga bala ni Sanahara, at paulit-ulit na inihuhulog ni Dawn gamit ang kanyang grabidad sa tuwing susubok itong makatakas. Kahit lumipad na si Licht sa ere, sinusundan pa rin siya ng mga bala ni Sanahara. Pinapalakas ni Dawn ang mga ito gamit ang grabidad, lumilikha ng mga sobrang lakas na bala na tinamba si Licht sa ere. Sa kabila ng pag-atake, determinado pa rin si Licht. Panahon na para tapusin ito. Pinigilan siya ni Dawn, habang patuloy na nagpapaputok si Sanahara. Habang nagtatanggol si Licht, pinarami ni Dawn ang bigat, pinipilit siyang mapababa ang kanyang depensa. Umiiyak si Sanahara, tinatanong kung bakit siya tinanggihan ni Licht samantalang gusto lang naman niyang makasama siya, kung bakit kailangan pa niyang magdugo para mapalapit sa kanya. Sinisisi ni Dawn si Licht sa kanyang pagbabago, dinudurog siya at sinisisi sa pagsisinungaling tungkol sa kanilang di mamamatay na hukbo. Pilit na ipinagtatanggol ng sarili si Licht, pero mas dinudurog pa siya ni Dawn, sumisigaw dahil sa sirang pangako. Naalala ni Licht, tinatanong si Dawn noong giyera kung bakit kailangan nilang patayin pati ang mga bata. Sumagot lang si Dawn, giyera ito, at kailangan nilang maging ang mga huling pumatay. Sinisikap ni Licht na maunawaan siya, pero ayaw makinig ni Dawn. Sumingit si Nana, pero itinulak siya ni Dawn. Dahil hindi alam ang gagawin, pinag-iisipan ni Licht na gamitin ang kanyang pinakamalakas na kapangyarihan, pero pinigilan niya ang sarili. Nang muntik na siyang sumuko, dumating si Jael at binawi ang puwersa ng grabidad. Pinakiusapan mo akong protektahan silang lahat, sabi ni Jael, at hindi ko tinatanggihan ang pabor ng isang kaibigan. Sinalakay sila Dawn at Sanahara, pero naiwasan ni Licht at Jael ang mga atake. Nakatutok kay Sanahara si Jael. Tanong ni Sanahara kung bakit siya nakialam nang malapit nang maging ace ulit si Licht. Sagot ni Jael, ayaw ni Licht. Sinabihan siyang sinungaling ni Sanahara at pinaputukan, pero napigilan ang mga bala. Kinawalan siya nito dahil sa mahina nitong lakas, pero sinabi ni Jael na sapat na yun para pigilan siya. Muling nagpaputok si Sanahara, may tama, may naiwasan. Ipinagmalaki nitong ace siya, pero sinabi ni Jael na hindi siya tulad ni Licht, kaya lalong nagalit si Sanahara. Nagpaputok ito ng paulit-ulit, pero ni isa sa mga bala ay hindi tumama kay Jael. Nalilito, nanumpa si Sanahara na hindi niya hahayaang maaga ni Jael si Licht sa kanya, pero wala namang epekto ang mga pag-atake niya. Kalmado si Jael na lumapit sa kanya, itinuro ang kawalan ng lakas sa mga bala nito. Binakante niya ang baril nito. Sinubukan ng babae ang isa pa, pero ganoon din. Walang tunay na paniniwala, walang silbi ang kapangyarihan niya. Nanginginig ang mga kamay niya habang sinusubukang mag-reload. Lumalapit si Jael, tinatanong ang paniniwala nito. Umiyak ito, umamin na ang tunay niyang paniniwala ay ang hindi pagbaril kanino man. Samantala, galit na galit si Dawn, pero alam niyang kailangan niyang daanan si Licht. Iniwasan ni Licht ang mga bola niya. Kinilala na nilalabag na nila ang pangako nila. Sinuntok siya ni Dawn, inalisan ng armas, pero nanatili si Licht, tinatanggihan ng mundong kailangan ang pagpatay. Nangako siyang magsisimula ulit sa ang kanyang mga bagong kaibigan at inaanyayahan si Dawn na sumama sa kanila. Nagkasagupaan sila ng matinding santukan, pareho silang Natamba at Damyugo. Ipinaginitin ni Licht kay Dawn ang digmaan na pinagdaanan nila, kung paano siya nahirapan sa pagpatay ng mga bata, na sinamantala ng kanilang mga kaaway. Habang kinukulong siya ni Dawn sa isang itim na lungga, ayaw sumuko ni Licht, determinado na tuparin ang kanyang pangako. Nagising siya sa isang parang napuno ng bungo. May mga maskarang nagpakita, nagsasabing sila ang mga kaluluwa ng mga aces, bumubulong ng masasamang bagay na nagsasabing totoo sila. Upang pumatay lamang. Kahit ang maskara ni Licht mismo ay sumulpot, nag-aalok sa kanya ng paraan para makawala. Manatili rito magpakailanman,
kung saan walang mapapatay. Ngunit tumanggi si Licht. Naghihintay ang kanyang mga kaibigan. Pinaghahagupit niya ang mga maskara, ngunit nabubuo lang ulit ang mga ito. Tinatawag siyang commander ng isang imposibleng pangarap, isang mamamatay tao na nangunguna sa isang hukbong hindi pumapatay. Inaamin ni Licht ang kanyang mga pagkakamali, ngunit gusto niyang iwasto ang mga ito. Sinasabi ng mga maskara na imposibleng gawin yon. Pinaghahagupit niya ang maskara ni Takakazi, na nagtatanong kung talagang gusto niyang hawakan si Hina gamit ang mga kamay na pumatay sa kanyang ama. Dahil sa labis na pagkalito, sumuko si Licht, ngunit pagkatapos, naririnig niya ang boses ni Hina. Sinabi ni Dawn na hindi na siya babalik, pero iginiit ni Hina na si Licht ay hindi sumusuko, at hindi rin siya. Sumang-ayon sina Jail at Sanahara. Naghanda si Dawn na sugurin sila, pero lalong lumino ang boses ni Hina. Tumayo si Licht, naalala ang pangako niya rito. Sinabi niya sa mga nakamaskara na babalik siya sa mga taong mahalaga sa kanya. Binalaan siya ng mga ito sa kahirapan, pero sinabi niyang may mga taong makakasama na siya ngayon sa pagdaranas nito. Pinaghihiwa-hiwalay niya ang mga maskara at winasak ang tambak ng mga bungo. Nagsimulang lumiwanag ang orb ni Dawn. At sumisibol si Licht, sinasabi kay Dawn na may pangako pa siyang dapat tuparin. Si Dawn, galit na galit, ay sumugod. Iniwasan nito ni Licht, sinuntok siya at napabagsak sa dingding, at natalo niya. Ang iba ay nagmadaling lumapit sa kanya, masaya dahil bumalik na siya. Panoorin ang susunod na video. Magkita-kita tayo sa susunod.